Pero makikita mo talaga polluted eh. Dahil pag tiningnan mo yung allegations niya, wala doon ang tumama. So, kung yan ang basehan at sinasabi lang nila clarificatory question, imaginein mo pag hearing. Katawa-tawa ang mga senador pag yan ang pinasihan ng impeachment kay BP Sara. Kaya nga nakakatawa eh. Kasi kahit anong sabihin ni Madriaga, it would appear na gospel truth sa kanila. Ang betting kasi, sino yung witness na magbibigay ng evidence, pagkatapos anong klaseng evidence. Yun yung sinasabi ko. Tiningnan ba nila, pinag-aralan ba nila, o dahil sa kagustuhan nilang siraan at gawing telenovela ang paninira, o sige, play mo na, ipakita natin sa taong bayan. 'Di ba? Meron ngang isang congressman na hiningi pa yung picture na nagregret siya kay Madriaga dahil nakita sa pagpapakita sa wall. Tama ba yung paraan na yon? Hindi naman yun allegations, hindi naman yun evidence. So hindi ko maintindihan kasi parang lumalabas in every step of the way. Si Madriaga is there, si Madriaga is influential kay PRRD, si Madriaga is part and parcel of the team o the Vice President. Doon ako nagugulat kasi sa lahat ng mga politiko, maraming taong tumutulong, oo, pero pag sinabi mong malapit ka at ikaw ay kasama sa core, maraming tumutulong sa kampanya, oo, pero gaano kang katotoo doon sa mga sinasabi mo? Wala ka namang corroborating. Wala kang present, no? Na ito po, kakilala ko dito, may isang congressman uli, nagtanong, nasaan ka dyan sa litrato? Ako yata ho ang kumukuha ng litrato. Pwede ba yun? Yata, ako ang kumuha? And then you conclude, this is reckless. Ano pong masasabi ninyo na bago pa man makapagpahayag ng depensa ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon, lalo na mula kay Ramil Madriaga, taong bayan yung unang nagdepensa sa kanya. Agad-agad, naglipa na agad sa social media ang kanilang mga mapanuri, mga pag-analisa po nila sa mga ebidensyang ipinahayag ni Madriaga po, Prof. Ano pong mensaheng sinasabi po nito? Well, Admar, natutuwa ako kasi gising ang taong bayan, mapanuri, talagang sinundan at talagang tinitingnan nila isa-isa ang mga linalabas na supposedly evidence ni Mr. Madriaga. Talagang kita ng taong bayan na may mali sa kanyang testimonya at may mali sa kanyang mga sinasabi. At katawa-tawa ang House of Representatives kasi walang vetting na nangyari na hindi nila on their own determined ano ba yung sasabihin ni Madriaga. In the case of the supplemental affidavit, no, hindi yan kasama, hindi kalakip as annex ng complaint. At tinanggap nila basta-basta at binasa kaagad, no? Makikita naman natin yung supplemental affidavit na yun, halos sulat kamay na maraming erasures na hindi mo maintindihan ano ba talaga ang tunay na istorya. So ako natutuwa dahil ang taong bayan mismo ang nagpatunay sa House of Representatives na ang source nila is very polluted. Pero parang iwas pusoy pa rin po sila sa kabila ng ganito po yung mga pag-question ng taong bayan. Kasi hindi po ba ang taong bayan yung piniplease nila na makuha yung simpatya dito sa mga pahayag ni Madriaga, Prof? Tama yan, Admar, no? In terms of political, di ba meron tinatawag na Court of Public Opinion. Makikita natin doon sa Court of Public Opinion, talagang malala ang dating sa taong bayan nung prinesenta si Madriaga. So, kung ang impeachment, sinasabi nga daw nila political process at ang impeachment para hubugin ang isang naratibo, kitang-kita mo doon na maling-mali ang ginawa nila. Una,
Pangalawa, maling-mali yung mga konklusyon nila. Pangatlo, sayang ang pera ng taong bayan na ginamit dun sa hearing para lamang i-demolish na naman si Vice Presidente Duterte. Hindi nila inaalam ano ang katotohanan. Ang ginagawa lang naman nila ay binubuo nila yung isang naratibo na nais nila. Opo, at napaghahambing nga po, Prof, no, yung paunang mga aligasyon nitong si Madriaga at yung mga aligasyon naman noong Brave 18 po. Maihahambing nyo po ba sila, alin yung hindi ka panipaniwala, alin yung kapanipaniwala po, Prof? Lalabas yung Brave 18, no? Doon sa Brave 18, meron silang affidavit at sila may personal knowledge. Makikita mo doon kay Madriaga on several points, wala siyang personal knowledge. In fact, haka-haka o pagsasinungaling. Magsimula tayo doon sa yung piece of art, no? Na habang nagte-testify siya, naglabas na yung artist noon na ng kanyang alam, personal knowledge, which is binigay niya kay Vice Presidente at siya yung artist nung kwadrang yon. So mali-mali na yon sa umpisa pa lang. Pangalawa, makikita mo yung affidavit niya, incredulous kasi lahat ng gusto niyang pagtagni-tagniin, pagtahi-tahiin, ginawa niya. Magmula dun sa kampanya, magmula dun sa term sharing, magmula dun sa kung paano siya nakilala, hanggang dun sa pag-aaral ni BP Sara, hanggang yung judgment call niya na mahina si BP Sara. Kumbaga sa street language, parang chapsuy na nangyari. Itapon mo lahat dyan para sigurado na kung ano man yung istorya nila na gustong buuin sa dulo, lalabas. Kung yan ang star witness ng impeachment kay BP Sara, mahina yan. So hindi ko maintindihan kung paano pumasa yan sa substance. Kasi 'di ba ang kuwan nila diyan pumasa sa form and substance. Ngayon tinitingnan nila yung substance, paano ka nakakuha ng 54 members ng Justice Committee na nagsabing pumasa sa substance na yung evidence rest in one person. A person who is in jail for kidnap and ransom, no? It's not something to laugh about. Pinunto na yan ni Congressman Rodriguez na he is a polluted source. Pero makikita mo talaga polluted dahil pag tiningnan mo yung allegations niya, wala doon ang tumama. So, kung yan ang basihan at sinasabi lang nila clarificatory question, imaginein mo pag hearing. Katawa-tawa ang mga senador pag yan ang pinasihan ng impeachment kay BP Sara. Opo, questionable rin po ba sa inyo, nabanggit nyo nga po, na nakapag-decide na sila sa sufficiency pero may pinahabol pa sa affidavit. So ano ba, kung halimbawa, kung yung hinabol questionable, so tatanggalin ba nila yung sufficiency na yon? Kumbaga kasi, Admar, parang nag-judge ka na may sufficient in substance. Paano ngayon yan? Sa mga sinasabi niya, hindi mo naman pwedeng balikan na, ay sorry hindi sufficient in substance. Ay kung hindi sufficient in substance, dapat yan, hinusgahan na katulad ng paghusga kay Presidente Marcos. Di ba, ministerial na walang basihan. Kung walang basihan, dapat tapos na yan. Pero dahil nga sa kagustuhang i-demolish ang Vice Presidente, sige lang sila ng dagdag, luto sila ng luto ng mga evidence na mismong taong bayan hindi tinatanggap. Kung ang mismong taong bayan hindi tinatanggap, silang mga representante ng taong bayan, tatanggapin nila yan, hindi ba sila katawa-tawa?
Opo. Alam mo, ang masakit dyan, hindi nila binet si Madriaga eh. Kaya nga ang tanong ko dun sa chairperson, kay Congresswoman Luistro, binet nyo ba yan? Paano ang vetting na nangyari? 'Di ba? Tapos makikita mo dun handa silang ipakita yung supplemental budget na post nga sa screen eh at sinusundan nila. So finet nyo ba yung supplemental budget at supplemental affidavit at bakit tumanggap ng supplemental affidavit? Yun ang hindi ko maintindihan kasi pag tiningnan mo yung complaint, supposedly na andyan si Madriaga dahil sa kaalaman sa yung pondong ginamit, no? Pag tiningnan mo yung affidavit kasi, you have to inform right there sino ang evidence mo for discharge. No, so lumalabas si Madriaga ba evidence mo for all the things that he has said? Yung bang mga sinabi niya lahat nasa complaint? 'Di ba katawa-tawa talaga ang House of Representatives diyan kasi tumanggap sila ng hindi naman nila pwedeng isuka yung sinabi niyan kasi tinanggap niya and it is part of the records. So, hindi ko maintindihan kung tutuloy pa sila dyan. Naintindihan ko na pag tinuloy mo yan, lalong katawa-tawa itong nangyayari. Opo. And pati yung pag-question doon sa kredibilidad, parang pina-strike out pata kasi ang Senado na raw yung bahala, which is yan ang magiging impeachment court. Pero yung paglalahad, hindi ipinaubaya sa Senado. Doon pa rin, nagsalita pa rin si Madriaga. Yung pag-question doon sa kanya, yun lang yung hindi pwede. Oo, kaya nga nakakatawa eh. Kasi kahit anong sabihin ni Madriaga, it would appear na gospel truth sa kanila. Ang betting kasi, sino yung witness na magbibigay ng evidence, pagkatapos anong klaseng evidence. Yun yung sinasabi ko. Tiningnan ba nila, pinag-aralan ba nila, o dahil sa kagustuhan nilang siraan at gawing telenovela ang paninira, o sige, play mo na, ipakita natin sa taong bayan. 'Di ba? Meron ngang isang congressman na hinihingi pa yung picture na nagregret siya kay Madriaga dahil nakita sa pagpapakita sa wall. Tama ba yung paraan na yon? Hindi naman yun allegations, hindi naman yun evidence. So hindi ko maintindihan kasi parang lumalabas in every step of the way. Si Madriaga is there, si Madriaga is influential kay PRRD, si Madriaga is part and parcel of the team of the Vice President. Doon ako nagugulat kasi sa lahat ng mga politiko, maraming taong tumutulong, oo, pero pag sinabi mong malapit ka at ikaw ay kasama sa core, maraming tumutulong sa kampanya, oo, pero gaano kang katotoo doon sa mga sinasabi mo? Wala ka namang corroborating. Wala kang present, no? Na ito po, kakilala ko dito, may isang congressman uli, nagtanong, nasa ka dyan sa litrato? Ako yata ho ang kumukuha ng litrato. Pwede ba yun? Yata, ako ang kumuha? And then you conclude, this is reckless. Opo, may pagkakataon pa nga na parang nahirapan siyang sumagot, hindi na lang ipinagpatuloy yung pagtatanong. Oo, alam mo yan, on cue nga yun eh. Ikaw, it seems to me that you are about to cry, you are teary-eyed. Why would the chairperson say that? Diba? Why? Kaya makikita mo may trigger. Na at this point, iiyak ka, kaya mo pa ba? May mga ganun eh. And really, that's not the way to handle evidence. I was so surprised kasi hindi lang naman bago ang Pilipinas sa impeachment. Marami na tayong impeachment, nakita natin. Yun ngang pagbubukas ng envelope kay ERAP, naging issue eh, di ba? Ano nangyari? Ano laman ng envelope?
So dapat maging maingat tayo. Yung kay CJ Corona, pag tiningnan mo yung impeachment complaint, ano yung charges na talagang nag-stick? Wala dun sa complaint. Lumabas during the impeachment hearing, which is the SALN. 'Di ba? At that time, yung SALN pwede mong i-correct, pero hindi nila pinakorek kay CJ Corona. So, at yung doon lumabas rin, mukhang ginagamit nila yung listahan ng AMLAC na pinag-combine yung total ng paglabas at pagpasok ng pera at ang total amount na nandun sa bangko ay this much. Na sinabi ni CJ Corona, that is not true. Eh mukhang yun din ang strategy dito. Kasi kinukuha nga yung bank account, no? Noong pumirma si Madriaga, no? Makita mo talagang telenovela eh. Pumirma ng winib niya ang bank secrecy, no? Pero hindi sinabi ng chairperson, ano bang bangko yan? Yung bang bank ay dyan ba hinulog yung dalawang tseke ng land bank? Eh kung doon hinulog yung tseke ng dalawang land bank, eh mukhang yung tseke eh fake. Opo. Ma'am, So, So hindi ko maintindihan kung saan ang direksyon na ito. pero di po ba ma'am, yung mismong tawag nito, affidavit, advance po yan nilang nakukuha. Di po ba? Meron po ba doon na naimbita, maliban na lang kay BP Sara kasi nabanggit na niya na hindi siya dadalo. Naimbita nga nila si Attorney Michael Powa. Pero ano yun, as capacity niya bilang sa DepEd pa ata during that time, no? Hindi as tagapagsalita ng defense team ng Pangalawang Pangulo. Pero bakit yung mga binanggit niya, bakit hindi po kaya napatawag yung mga maaring makasagot doon? Halimbawa, yung sinabi niya na part siya ng BPSPG. Kasi merong nag-debunk na po doon sa mga affidavit na meron na rin silang sariling mga affidavit po na inilabas na ang BPSPG, tinatag ito way back panahon pa ni Secretary, sino ba yung unang Secretary ng Defense, no? Lorenzana, no? At nagbanggit din na hindi yan naging parte namin. At marami pa, pero hindi yata na napatawag during that time kasi ang sinasabi nila dito ngayon na yun daw mga patutsada na ng kampo ng Pangalawang Pangulo sa mga pahayag ni Madriaga, best daw na harapin niya doon mismo sa Kamara. Pero kapansin-pansin, parang hindi yata inimbita yung mga mismong ahensya na makakasagot din or mga individual na makakasagot din talaga directly doon sa mga akusasyon ni Madriaga. Tama ka dun, Admar, no? Kasi pag sa impeachment, di ba may complaint? Yung basihan ng iimbitahin, base sa complaint. So, paano mo i-debunk? Paano mo i-strengthen si Madriaga? Di pakikita mo dyan, member ka nga ba ng BPSG? Ikaw ba'y naging staff ng National Security? Nasaan ang iyong preba na ikaw ay naging staff? Nasaan ang kailan ka nagsimula? Yung mga basic questions to establish hindi polluted source si Madriaga, no? So dapat yun iningatan nila. In-establish mo yung personal circumstance ni Madriaga in terms of the public record of Madriaga, and since he was claiming he was part of this, he was hired by this, yung dun kay Secretary Goles, I was the chief of staff of Secretary Goles. I was chief of staff from 1992 to 1998. Wala kaming staff na Madriaga. Yung sumunod sa akin, tinanong ko, may staff ba tayong Ramil Madriaga noon nung ikaw ang chief of staff? Wala. Doon sa National Security, may staff ba si National Security Roy Logoles? Wala. Ang daling kumuha ng public record. Ang daling kumuha ng employment record ni Madriaga to prove yung veracity ng mga claims niya. 'Di ba? Pero hindi yun ginawa. Pwede mong kinuha yung nag-file ng perjury case sa kanya. Yung si La Chica, no?
Kasi public record yun, nag-file ng perjury case. Bakit? Wala silang kinukuhang corroborating witness or corroborating evidence on Madriaga to prove the veracity or the claims being made by Madriaga. Ang gusto lang nila, mabuo yung naratibo na number one, si Madriaga, tao ng mga Duterte. Number two, siya ang nag-distribute ng pera. Number three, ito nga yung bayad sa kanya. 'Di ba? Yun yung naratibong pinepedel nila. Pagkatapos nung magtatanong na tungkol sa sino ba itong si Madriaga, yun ang kailangan na establish ng committee. Sino ba si Madriaga? Tatanggapin ba natin ang testimonya ni Madriaga? Ano bang uri ang testimonya ni Madriaga? Tatanggapin ba natin yung supplemental affidavit na walang kopya ang Vice Presidente? Di ba bago mo linitan niya ang laman ng supplemental affidavit, di ba sabi ng Supreme Court ruling, bigyan mo ng kopya ang inaakusa. Wala namang ganun nangyari. So, hindi ko talaga maintindihan kung ito'y talagang impeachment after the facts or another demolition. Opo. At ano naman po ang assurance na halimbawa pupunta doon si Vice President Sara Duterte, syempre kukusyonin yung kredibilidad. Yung kongresista nga, kinesyon yung kredibilidad. Ini-strike nga yung kanyang naging pahayag kasi para lang daw yun sa trial. Pwede daw sa trial. Which is parang pinatutungkulan doon nga sa Senado. Kung nandoon yung inaakusahan at magde-deny siya at magbabanggit ng kredibilidad yung pagbanat doon sa kredibilidad nung nag-aakusa, may strike out din po, Prof. Oo, at saka alam mo, bakit pupunta ang Vice Presidente para humarap sa isang polluted source? Di ba? Para mo linegitimize lahat ng sinasabi nun by confronting a false witness. So, hindi ko maintindihan. Gusto lamang nila, biro mo, mayroon pang drama. Call the name of the Vice President to see whether she is here or not. Why do you do that? Diba? I don't know with Luistro kung anong uring abogado yan. Pero kitang-kita mo talaga may pinapanigan at hindi siya non-partisan. Opo, Prof, good evening. Si MJ po ito. Ma'am, nakapukaw po sa atensyon ko ito pong naging post ninyo sa inyo pong Facebook. Pag-usapan po natin, ma'am, dahil maganda ito na mahimay para po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga overseas Filipino worker. Nabanggit po ninyo yung hallmarks of information warfare, gera sa impormasyon. Ba't po ganito ang pagsasalarawan nyo, Prof? Kasi meron kang information at meron kang technology o communication. So, kunyari sinabi mo, pinatay ni ACB, information, tapos ginawan mo ng graphic design, ginawan mo ng ibang kapahulugan. Nagiging warfare yon kasi it adds to the legitimate presentation of a person to suit his narrative. So information warfare yung ginagawa nila. Meron silang naratibo na guilty si BP at dapat ma-impeach at dapat magkaroon ng perpetual disqualification. Yun yung naratibong ginagawa nila eh. So, mag-i-introduce ako ng isang Ramil Madriaga. Na si Ramil Madriaga magsasabi ng kung ano-ano, which is essentially the supplemental affidavit. Not the first affidavit, the supplemental affidavit. Yung supplemental affidavit, ang daming halo-halo eh. At lahat yung tatamaan. Tatamaan si PRRD, tatamaan si BP, tatamaan yung kanyang pag-aaral, tatamaan yung personalidad ni BP. Biro mo, may violent to na assertion. At mabubuo yung naratibo na gusto nila tungkol kay BP by just one witness. A person na hindi na tinitingnan ng background, a person who actually is in jail
for kidnapping. And in fact, may namatay pa dun sa kidnapping. That was a raid done sa bahay niya sa Laguna. So, makikita mo, itong taong ito ay hindi ordinaryong salarin, no? Loaded ng baril, may mga ginagawa na illegal, na in fact, pinag-aralan ng Estado. So, makikita mo dyan sa linagay ko, in every example, merong ginagawa si Madriaga. Opo. Dito tayo, ma'am, sa part 1. Narrative shaping before facts are established. Saan po dito pumapasok itong narrative shaping, ma'am, sa case study natin sa Madriaga Affidavit? Oo, lumalabas dyan na hindi pa na bebet yung kanyang supplemental budget, tinanggap na as factual. In fact, he was allowed to present it. Opo. At saka ito, obvious na masyado na yung witness ang kanilang weapon o sandata para po i-besmirch si Vice President Sara Duterte. Lalo na po, ma'am, dun sa confidential fund issue at destabilization plot. Nako, katakot-takot po ito ng mga alegasyon. Oo, kasi dun sa confidential fund, sinabi hindi ho 11 days na ubos ko ho ng 24 hours. Imaginein mo, 24 hours, sinong dinistribute mo? Yun nga yung biro mo, ito namang si Congressman Chua, on cue, meron na siyang duffel bag. Makikita mo pinaghandaan eh. Kaya matatawa ka doon sa ginagawa nilang script. Doon naman sa destabilization, di ba? May papatayin, may aalsin sa pwesto, may babagsak na gobyerno. Pag tiningnan mo, kung doon sa mga Tagalog, halo-halong kalamay na ang ginawa. Hindi mo maintindihan. Basta dumikit yung kwentong yan, isama mo silang lahat. Yan. How can you accept a character witness with that kind of supplemental affidavit? So, information warfare yon. Ginawa nila, pinasabi niya, isinama niya lahat. Kumbaga, lahat ng nangyayari sa administrasyon, naplanado na. Okay? At alam ni PRRD. Ang galing naman nila gumawa ng kwento. Bakit hindi nila sinabi dyan na si PRRD ay nasa dahig? Paano magiging kasama dyan? Na hindi nila, buti, nagpapasalamat ako kay Senator Marcos na lumabas. Kasi wala naman si Madriaga nung kinonvince si Vice Presidente na mag-Vice Presidente. Wala siya doon. Wala siyang personal knowledge. Pero doon sa kanyang supplemental budget, supplemental affidavit, ang claim niya doon, pinagplanuhan na talaga na shared term. Paano magkakaroon ng shared term? Opo, tsaka talagang halata, ma'am, na niratrat po ng mga alegasyon, volume ang mga alegasyon para mahirap na i-rebut simultaneously. Prof. Oo, paano mo yan i-rebut? Pag rinibat mo ng rinibat isa-isa, di parang linegitimize mo na matinong witness yan. So, i-rebut mo, kaya tama ang taong bayan eh. Ang pinokus yung art, yung piece of art, yung cheque, yung mga inconsistencies niya. Kasi kita mo sa taong bayan, hindi man lang nag-comment tungkol dyan sa destabilization. Hindi nag-comment dun sa in 24 hours naubos na yung confidential budget. Hindi sila nag-comment doon kasi harebrained, incredulous nga eh. Nag-comment sila doon sa may actual at talagang nakita mo ang pagbubusisi. Opo, tsaka as counter warfare, nagsampa naman, ma'am, ng kaso, perjury case, itong kampo ng mga Duterte, dito naman kay Madriaga. Oo, MJ, kita mo yan bago nila inintroduce si Madriaga, alam na nila nag-file ng perjury case eh. So bakit tinanggap pa rin nila? Di sana, kung patas sila, andyan si Madriaga, kung hindi a-attend si Vice Presidente o si Colonel Chica, at least spread over the record that two perjury cases have been filed.
O may summary ng perjury case. At bakit? Kasi doon sa perjury case, doon dinibunk yung katauhan ni Madriaga. Were those presented to the committee? Were those spread over the record? No. Nobody cared. The committee just focused single-handedly on Madriaga. Why? They were not there to prove a point. They were there to control the narrative, which is through information warfare. Alam mo, okay lang i-control yung narrative sa political discourse. Talagang kailangan mong i-control ang narrative. Pero para mo i-introduce yung kasinungalingan as factual, yung kasinungalingan as yun talaga ang nangyari, may mali tayo doon. Kasi ginagamit mo na yung sinasabi ni Madriaga to put down, to demolish someone, not to ferret out the truth. Opo, tsaka halata naman na Prof na patibong lang yung story kay Madriaga dahil nung dininay siya ni VP na magkakilala silang dalawa, ay naglabas agad siya ng mga ebidensya, mga picture, mga video noong panahon ng kampanya, Prof. Oo, 'di ba? Kaya nakakatawa kasi aakalain mo na okay sana itong mga nangyayari at hindi maiipit, pero yung denial ng presidente, ng vice presidente has no force and effect with the committee. Hindi ba pag nag-deny ka, then would you want the vice president to be there and to say I denied? So what happens now? It's between her story and his claims? Parang hindi naman yata tama kasi kumbaga doon na, may denial na, may perjury, sinabi ni Congressman Rodriguez na polluted source yan, but they continued with what they wanted out from Madriaga. Opo, dito sa information warfare na ito, Prof, sino po ang pinaka-target nito? Ang mga senador po ba, mga politiko? Sino po ang pinaka-target ng mga issue ngayon? Well, ang public yan kasi importante sa kanila yung perception ng tao tungkol kay Vice Presidente. Kasi nga sa every demolition would actually be directed to the public. If you accept the demolition, then the trust rating of the Vice President will go down. If you accept the demolition, then it weakens the Vice President, no? If you accept the demolition, then anybody can be competitive against her. Na bumalik uli sila doon sa series of surveys ng iba't ibang survey firms. Ang base ng Vice Presidente ay hindi natitinag. That is from 30% to 35%. The base. If you look at the ratings in Mindanao, hindi natitinag. 4 na taon na inuuga si Vice Presidente. You think a Madriaga can do all these things overnight? Yun ang hindi ko maintindihan dun sa mga politiko dahil alam na alam nila yung mga larawan ng kampanya dahil sila rin may mga ganon. Alam na alam nila yung shout out ng birthday, sila rin ginagawa nila yon. Pero ang katawa-tawa sa lahat ng kampanya kong nakita, walang bukod tanging staff ang katulad ni Madriaga. Opo, Prof, lipat lang po ako ng topiko po. May mga pahayag po ngayon ang Malacanang na hahabulin na naman yung mga vlogger na di umano'y nagpapakalat po ng fake news, no? Nandun sila ngayon sa kampanya kontra fake news. Mas marami pa ata itong ganitong klase ng mga pahayag kumpara doon sa makakatulong sa ating mga kababayan sa gitna ng krisis, Prof. Alam mo yung fake news, Admar, it works both ways kung hahabulin nila ang nagpapakalat ng fake news, dapat patigilin nila si Undersecretary Claire, ano nga apelyido? Claire de Castro. Oo. Claire Castro. Oo, at patigilan nila yon kasi siya ang
primus inter pares in sharing fake news. Imagine mo, you translated a press briefer into a fake news peddler using the podium of the institution. Pag sinabi mong, makita mo naman talaga ang tira niya. So, sige, gawin niyo yung website na gusto nilang iplano para sumbungan ng bayan. Okay lang ho yun. Pero, huwag kayo magugulat na ang isusumbong ng bayan si Undersecretary. Pangalawa, yung fake news, madali mong sabihin fake news. Ang dapat sabihin nila, paano naging fake news? Katulad ako, may isang, anong tawag dito, Makamarcos na sinasabi, dahil inanalyze ko lang yung cheque, ako daw ay distab. Paano ako naging destabilizer? Yung pampag-share ko ng analysis ko sa cheque can put this government down? Aba, kung sa tingin niya, that can do, interpretation na yon, hindi akin yon. Am I destabilizing this government? Who introduced Madriaga? Diba? Who came up with that story, with the lies of Madriaga? Hindi ako yon, sila yon. So ako ba ay guilty ng fake news? Hindi. Kasi may cheque, inanalyze ko, yung cheque present sa committee, tinanggap ng committee na walang kaabog-abog. Right ng bawat individual under the freedom of speech to say kung anong nararamdaman nila sa isang dokumento na tinanggap ng institusyon ng Kongreso. So, tatlong pangalan niyang re-report yung si Eloy Burgess, yan nakita ko, natawa ako, colorful, kung mag-analyze, pero yun siya. Yun ang freedom of speech. Reckless ba? For so long as meron siyang dokumento, no? At yung dokumento, she can stand by it, that is not fake news. Lahat sila by default fake news. Pag hindi nila nagustuhan ng naratibo, pag hindi nila kaayon sa naratibo na gusto nilang ipedel, fake news ka. So mag-ingat po kayo dahil yung pagpapadala, pananakot from DOJ to NBI at lahat pinadadalhan, mag-ingat sila dahil that's a gray area. Yung freedom of speech at saka yung fake news. You just have to prove na hindi yun fake news. But alam mo yung hassle at saka alam mo yung chilling effect that kung ikaw ay influencer at micro-influencer nga sinasabit nila pero nakikita nila kasi ang laki ng follower nito. Meron lang isa dyan sa Meta, tumili lamang yung medyo ginanon ni Vice Presidente, ilan na naging follower. But that is the norm in social media. When you are shared, when people follow, that is not because you want it, but because people think what you're saying is true. Fake news ba yun? Mahirap yung ginagawa nila kasi to a certain extent, prelude yan sa 2028. Opo, at meron ding nabanggit po si Senadora Amy Marcos na halimbawa yung isang claim ni Madriaga na meron ngang term sharing, maliban sa kanya, dapat din daw magsalita na ang presidente mismo kasi for sure siya yung isa sa makakaalam kung meron mang term sharing, mas maganda na ito yung kanyang maipaliwanag kumpara doon sa pagpo-post ng kanilang pagluluto dahil anniversary nila, Prof. Bigay na natin sa kanila yan. Mahal nila ang isa't isa for 33 years, no? Pero I doubt very much if the president will speak. Because if he speaks, then he will give credence to the vice president. And as far as I think, he's not there to save the vice president. Oo nga po. Prof, siguro mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan na ngayon kasi sabi bukas na raw yung Strait of
Hormuz, sabi ng Iran, at least hindi lang sa side po ng Amerika. Hindi lang si Trump. Oo, sa side na rin po ng Iran dahil parang nagkaroon na rin po ng ceasefire sa Lebanon. So sa remaining sa 2 linggo na palugit, meron na raw. Sana kung gaano kabilis magtaas, ganun din kabilis ang pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, Prof. Siguro patuloy nating pagdasal ang magkaroon ng kapayapaan dyan sa Middle East. Yun yung una. Sa atin naman, maiayos itong mga presyo. No? Finally, nagbawas na ng excise tax sa LPG. Marami tayong kailangang ayusin in the short term, in the middle term, and the long term in terms of energy para tayo maging independent dito sa kaguluhan sa Middle East. And lastly, siguro ho dun sa nanonood, nag-aabang, nag-a-analyze, patuloy po natin tulungan ng Vice Presidente kasi yung pagpapakalat ng ganitong storya ni Madriaga, maling-mali po yun. At tingnan po natin, balik ulit tayo dun sa primary document. Yung primary document are the complaints. At pag dun sa complaint, wala namang sinabing Antonio Trillanes. Ibig sabihin, bakit mo ipoproduce si Antonio Trillanes? 'Di ba? So, siguro tigilan yung pambubudol, tigilan yung paninira, no? 4 na taon na hong sinisira si VP Duterte. Tuloy po tayo ng trabaho natin kasi part ng pagiging citizen ng isang bansa yung involved kayo sa mga nangyayari sa pamahalaan.